Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kahapon, dalawang magagaling na naman na singer ang sumalang po dito sa qualifying round. At ang unang kalahok ay si JB Bodomo ng Quezon City. Ang ka-boys niya po ay si Jano Gibbs. At ang pangalawang kalahok naman ay si June Ibrahim ng Santa Rosa, Laguna. Ang ginagaya niya po ay si Jay Durias. At ang nanalo po dito kahapon mga Kadabarkads ay yung ka-boys po ni Jano Gibbs na talaga namang parang feeling mo pag pinapakinggan mo po yung kanta niya, parang si Jano Gibbs talaga yung kumakanta. So, isa na lamang po ang kulang mga Kadabarkads at bukas magkakaalaman na kung sino ang mananalong OPM male clones na makakalaban po ni Dulce. Samantalang, kahapon din po dito sa The Clones, mga Kadabarkads, sobrang riot po ang nangyari. Kagulo na yung mga Itbulaga hosts dahil itong si Julia Barreto talaga naman pong kumanta habang inaalalayan po siya nila Alan Kay, ni Ian Red, and syempre ni Paulo Ballesteros. And after nung kantang niyang yon, pinasa niya po yun kay Maine Mendoza, tapos pinasa ni Maine kay Raisa May, tapos pinasa naman nila Raisa May kay Boss Joey De Leon, pero hindi ko masa si Boss Joey. Pinasa na lamang po kay Miles Ocampo at makikita nga doon na tawang-tawa si Maine Mendoza habang kumakanta po itong si Miles Ocampo. So talagang okay na po si Maine Mendoza and Miles at katunayan nga po niyan kahapon, nagsama po sila doon sa parang shout out segment nila doon. At pinakilala at welcome nga nila si Dylan Minor na kung saan ay nag-promote ng Vive na siya makakasama niya nga po itong si Elijah Canlas mga Kadabarkads. Kaya naman si Miles Ocampo ay kilig na kilig din kahapon. Samantalang ito po ang dahilan mga Kadabarkads kung bakit si SQ Eunice po mga Kadabarkads ay wala po kahapon. Dahilan para paltan siya nitong si Yunyul Kim. Sabi po ni Eunice, "Hello universe, I really hope and pray that everyone here is safe from the storms brought by Typhoon Krising and Dante. But as we know, not everyone has the privilege of a sturdy home, warm meals, or even dry clothes. Kaya katulad po ng dati, in partnership with Yaka Foundation, we are holding a donation drive to gather and provide food kits and water to some affected communities. Kindly take a moment to go through the photos for details on our donation drive. You could also visit our page, Yaka Foundation, or Yaka Foundation on Instagram. Kahit konting tulong po ay makakapaghatid ng ginhawa at pag-asa sa mga nangangailangan. I always say, even sharing our posts is a massive act already to hopefully reach more people. Lastly, with our team in Yakap, we have also always been very transparent with all donations from our FAST project, monetary or in-kind. Kaya makakaasa po kayo na makakarating ang bawat tulong. Thank you very much po. Stay safe at mahigpit na yakap." So yan po yung isa sa dahilan mga Kadabarkads kung bakit wala po si SQ Eunice kahapon sa therapy. Samantalang next topic naman tayo mga Kadabarkads. Si SQ Anperer naman po ay lubos ang pasasalamat syempre sa TBJ at sa Itbulaga. Sabi niya po, 1 year ago, maraming salamat po Nius, maraming salamat rin po TBJ Itbulaga. Lalo na sa iyo Lord, maraming salamat po na pagsabay ko ang pag-aaral at ang ibinigay na oportunidad ng Itbulaga. Shoutout sa mga taong tumulong sa akin para makamtan ko ang parehas kong pangarap. Salamat po sa inyo at mahal ko po kayo. Solid. So, na-share niya po yung post ng TBJ nung nakaraang taon and nakaka-proud lang dahil itong si SQ
Ann Perer. Napapagsabay niya po yung pag-aaral, tapos yung trabaho, mga kadabarkads. Nakaka-proud. Katulad po ito ni Karen and syempre ni Raisa May Dizon. So yan po yung isa sa mga dapat na gayahin at tularan ng ating mga kabataan. Samantalang usapang clones naman tayo, mga kadabarkads. So di ba kahapon natalakay po natin yung depression, yung stress na tinatamasa ngayon netong si Rachel Clemente. Yan po yung pagbubuking ng kanyang kaibigan. Kahapon po yan dahil nga po yung desisyon binawi po sa kanya. Yun ay bilang pagtatama lang naman, mga kadabarkads, ng pagkakamali po. Mahirap naman yung hayaan natin yung pagkakamali. Mas mapangit naman po yun, di ba? So nalaman nga natin, mga kadabarkads, sa isa sa mga stop po ng Itbulaga na ito pa lang si Jazara ay pumunta po sa Itbulaga nung time na inanunsyo po ng Itbulaga na ang panalo ay itong clone po ni Dulce. So araw po yun ng Miyerkules. Andun pala si Jazara. Sumugod pala siya doon at inimbitahan po siya ng Itbulaga. Hindi lang siya basta sumugod, mga kadabarkads, pero hindi siya pinakita or pinakanta sa entablado. Basta pumunta lamang siya doon, siguro kinausap po siya ng Itbulaga. At isa nga po sa mga staff ang nag-share ng picture nila together. So ayan po. Sabi niya nga dito, the Clones Female OPM Grand Winner and first runner-up, Kaboys, Dulce, and Claire de la Puente. Sabi dito, binago lang yan kasi pinutaktis sila sa social media. Ano ba kasing mayroon doon sa kumanta ng mga kanta ni Shawi? Hindi naman niya talaga kaboses. Kaya nga clone ang segment nyo, di ba? Hindi naman clone ang boses ni Shawi, di ba? Bigyan mo na lang ng chance yan, clones mo, halan. So, isa yan sa nabasa natin po na komento sa post nitong isang Itbulaga post. And syempre, nire-share po yan, mga kadabarkads, ni Jazara. And also, may upload din po si Jazara, mga kadabarkads, ng picture nila nitong si Dulce. Kuha ito sa Itbulaga stage. At katunayan po niyan, kinongratulate pa nga niya itong si Dulce. Sabi niya, congratulations to the OPM Grand Winner. Good luck to the next level. God bless. So, late post ito, mga kadabarkads, nung Miyerkules pa to nangyari. Pero kakapost niya lamang nito kahapon. So, sa naging bagong desisyon po ng Itbulaga, mga kadabarkads, mas naging katanggap-tanggap po sa publiko. Kasi nababasa ko yung mga feedback nila, mga comment nila. Mas okay na daw na si Dulce yung nanalo, kumpara daw dun sa isa na talagang mas deserving daw nitong si Dulce. Kasi kuhang-kuha niya yung boses netong ginagaya niya na which is si Dulce. Itong si si Jazara, okay na ito daw sa first runner-up. At least, 'di ba, naibsan po yung disappointment ng mga tao, ng mga televiewers sa ginawang desisyon ng Itbulaga nung nakaraang Miyerkules. At least, 'di ba, naging okay na. And talagang binago nila kahit nabatikusin sila ng taong bayan, at least tinama nila yung pagkakamaling yon, di po ba? At sorry na lamang po talaga doon sa binawian po ng desisyon kasi kailangan mo itama ang pagkakamali. So anong sa inyo dito, mga kadabarkads? Tama naman po, di ba? So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.